nung time namin, yung presidente ang mahigpit sa paggastos. Talagang tipid na tipid. So, tapos lahat kami takot pumasok sa korupsyon. Chairman, sa inyo pong panahon sa nagdaang pamahalaan, paano niyo po may kukumpara yung paggamit ng unprogrammed appropriations? So, meron ba na unprogrammed nung sa Duterte government? Sa monitoring po ninyo sa PACC? Maliit po ang unprogrammed funds prior to the Marcos administration. I think it's around 200 billion pesos unprogrammed funds. Hindi na tumataas yun dyan. O bumababa pa. Pero yung meron ka unprogrammed funds na not more than 200 billion pesos, acceptable yun across presidencies. Ngayon lang tumaas yan ng I think umabot ng 800 billion and more ang unprogrammed funds dito sa 2023, 24, 25 budget. Tapos because of the flood control controversy, bumaba na naman yan. I can't remember the exact figure, but it was that I remember when we were studying the unprogrammed funds budget, kung gaano ito lumaki. Opo, sa iyo pong pagbabalik tanaw, Chairman, kung ikukumpara po ninyo ang kasalukuyang panahon, ang nasasangkot po House Committee on Apo Chair, former Speaker, at itinuturo po ang Presidente. That magnitude po ng mga opisyal na katataas po sa lipunan, paano po niyo makukumpara niyan doon sa nagkaraang administrasyon? Well, kabaliktaran dahil nung time namin, yung Presidente ang mahigpit sa paggastos. Talagang tipid na tipid. So, tapos lahat kami takot pumasok sa korupsyon. At lalo na yung mga empleyado ng gobyerno na takot talagang pumasok sa korupsyon. Pati yung Congress noon, pigil na pigil ang pagkukorap, napakababa at saka tago-tago yung kanilang mga hinihinging mga kickback. In fact, nakakalusot lang yan dahil hindi namin nalalaman nung panahon namin. Dahil, unless may magsumbong di ba? Pero walang ganitong collusion na pati Pangulo nadadamay sa nanghihingi raw sa Kongreso. 100 billion pesos a year daw ang hinihingi ng Pangulo, sabi ni Mizaldico ng Committee on Appropriations. Pero naalala ko rin po na noong panahon natin, yung Committee on Appropriations din po nahuli namin na maraming nagsusumbong ng corruption. Kaya inireport namin sa Pangulo po yun, finailan ng kaso at in-expose ng Pangulo yung mga congressman na corrupt at pinakasuhan. And that's what we did. That was even that during the time na patapos ng Pangulong Duterte. So ibig po sabihin, natigil po lahat yun. Talagang pati ang Kongreso noon po natakot dahil hindi pala sila sasantuhin ng PACC at hindi pala sila sasantuhin ng Pangulo. So, karon po ng away kami doon, ang executive at legislative branch, especially yung nagalit sa amin, yung mga congressman na nasangkot. Pero yung mga congressman na nakakaalam ng totoo, natuwa naman dahil sabi nila, sir, totoo yan. Yung mga yan, pati ho kami, kinukutongan. Congressman na nga kami na nga nangungutong, kukutongan pa kami. Sabing ganun. So, marami hong natuwa, of course, pero yung mga na-expose, syempre nagalit. But then, yun po ang sitwasyon noon. Ngayon, hindi. Yung mga kurapang malakas ang loob, gumagawa-gawa ng mga istorya. Ito nyo itong ginawa ni Trillanes. Hindi naman siya AMLAC. Hindi rin naman siya may-ari ng account. At kung AMLAC nga hindi makakuha ng bank records, maliban bigyan ng authority ng bangko, siya nakakuha. Tapos pinakikita pa rin sa Kongreso para pagmukaing totoo. Samantalang, nandun naman yung AMLAC, nakakapagtaka ho rito sa Kongreso, imbis na kung talaga naghahanap ng katotohanan at kung talaga nag-iimbestiga, bakit hindi yung AMLAC ang tanongin, ba't si Trillanes ang tinatanong? Saan niya kinuha yung mga
yung mga dokumento na kinuha niya, bank records na sinasabi niyang yun, and there is no legal or lawful way that anyone can have access to another person's bank records unless you are the owner of that bank account or AMLA ka na inauthorize ng korte. He is neither both. And yet, ang pinalalabas, hindi ko maintindihan dahil Kongreso pa ang nagpatawag sa kanya. Bakit? Sino siya? Anong role niya? Hindi naman siya opisyal ng gobyerno. Hindi rin naman siya AMLAC. Wala rin naman siya posisyon para mag-investigador at kapangyarihan na makakuha ng mga dokumentong sinasabi niya na 10 taon na niya nilalako sa media. And then, imbes na yung AMLAC ang tanungin para sa records at para ipaliwanag kung anong dala-dala nila, ginawa pa yung AMLAC tiga-verify at confirm ng mga fake documents at records sa dala-dala ng isang tao who comes from nowhere. So, magtataka ka talaga. Pero ang isa pang katakataka, paano nagtugma yung piniling mga items ni Congresswoman De Lima sa mga items na sinabi naman ng AMLAC na similar. Paano natugma yun? Yun ang dapat natin pong imbestigahan dahil 100% hindi ho pwede na makakuha ang kahit na sinong tao ng mga dokumento na bank record sa bangko kung hindi naman ikaw ang may-ari or kung hindi ikaw ang AMLAC na may dala-dalang court order. Paano yun? Ano yun? Dinoktor nila? Kung ano man po yung dala ni Trillanes, that is a worthless piece of paper na inalaw ng Congress, dinignify ng Congress. Now, sending mixed signals. I mean, parang ang tawag ko nga rin, pinag-iisipan ko, double scammer. Alam mo yung pag ikaw, pina-verify mo ang dokumentong peke na dala ng isang scammer, pina-verify mo para magmukhang totoo, double scam po ang tawag doon. Yun yung nakita po natin sa Kongreso. Opo, Chairman, sinabi niyo po 10 years nang inilalako. Sino ba itong si former Senator Trillanes sa buhay ni dating Pangulong Duterte? Meron ba kayong over the course? He is a political opponent. Yun nga po, tama, that's a good point. At ang ginagamit pa nila na mag-testify against Sara are the political enemies of the former president and the vice president. So, paano magiging kapanipaniwala ang kanilang mga investigasyon at information na ilalabas? Si Trillanes, talagang, galit kay Digong yan. Ngayon, dinamay niya pa ang buong pamilya. Si Congresswoman, former Senator De Lima, pinakulong ni Digong yan. So, galit din kay Digong yan. Bakit yun ang nagiging mga tiga-akusa? So, obviously, yung impeachment is no longer hindi mo na maasahan. It can no longer be impartial because you're using political enemies to attack the enemy, kalaban ng gobyerno, si VP Sara sa pagkapangulo next year. So, it's house show Yun po yan Opo, huli na lang po mula sa akin, Chairman. Nakikita nyo po ba na kaya ginagawa ito ngayon ng kahit nasa Justice Committee pa ng Kamara dahil parang wala silang tiwala na uusad ito ng husto? At least dito man lang ma-persecute nila ng husto ang pangalawang Pangulo? Opo, this is purely political. This is no longer legal. Mali yung ginagawa ng Justice Committee sa aking pananaw ay it's a political theatrics para siraan ang napakalakas na kandidato para sa Pangulo sa 2028, si VP Sara. Dahil alam po nila na
pag si VP Sara ang nanalo, meron sila lahat paglalagyan dahil lahat ng mga ginawa nilang korupsyon at pang-abuso sa gobyerno will now have to face justice. At yan po ang ayaw nila, yung mga pinagnanakaw nila na pera na hanggang ngayon di pa nila binabalik. Yung mga pang-aabusong ginawa nila sa kapangyarihan, pangpapahuli ng walang warrant kay President Duterte, yung pang-re-raid sa KOJC ng walang valid warrant. Babalikan po yan lahat ng ni VP Sara dahil these are injustices that happened to every Filipino. So pagnanakaw nila ng pera ng taong bayan sa flood control projects, babalikan po lahat yan. At sila po ang tatamaan nun. Kaya now, knowing na wala namang pupuntahan ng impeachment na yan dahil wala silang bilang sa Senado, dito man lang sa Kamara, masiraan nila sa isip ng tao, si VP Sara, para humina, hoping na humina. Obviously, by bringing in witnesses that are not credible and unbelievable. Chairman, maraming salamat po sa inyong oras. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, sir. Salamat, MJ and Admar. Thank you, SMNI. God bless and God bless the Philippines. Maraming salamat sa Ginong Greco Belica, dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission. Napag-usapan natin yung sa oral argument ng Supreme Court dito po sa impeachment naman laban kay Vice President Sara Duterte.